Maglilihi ang dalaga, lalaking isisilang niya. Emmanuel na pong sinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kaniyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago pa sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kaniyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng tahimik. Samantalang inisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating Ebanghelyo ang pagiging masunurin at ang pagiging matapat ni San Jose. Si San Jose po ay isang karpintero at siya ay matuwid na lalaki. Ayon na rin sa ibinahagi sa atin sa Ebanghelyo. Alam po ninyo, bago ipanganak ang ating mahal na poong Jesus Nazareno, balak na noon ni San Jose at Maria na magpakasal. Subalit bago ang tagpong iyon, nalaman ni San Jose na si Maria nagdadalang tao. Kaya naman, ang puso ni San Jose nabalot ng matinding kalungkutan dahil ang akala niya pinagtaksilan siya ni Maria.
napakalaki ng kaniyang paghanga at respeto kay Maria. Kaya nasaktan si San Jose. Kaya anong sinabi sa Ebanghelyo? Ang ibig ni San Jose, hiwalayan ng lihim si Maria. Mapapansin ninyo na bayaning-bayani kung magmahal si San Jose. Ayaw niyang maparusahan at mapahiya si Maria. Bakit kamo? Noong kapanahunan nila, kapag ang dalaga ay natagpuang nabuntis at hindi pa kasal, siya ay babatuhin kasama ng kaniyang kasintahan. Pero pagmasdan ninyong mabuti, yung lungkot ni San Jose napalitan ng kasiyahan noong magpakita ang anghel sa kanya. Ipinaliwanag ng anghel na ang pagdadalang tao ni Maria ay dahil sa Espiritu Santo upang magbigay daan sa kaligtasan ng tao. Ang lungkot ni San Jose napalitan ng matinding kagalakan. Kaya anong ginawa ni San Jose? Ayon sa Ebanghelyo, agad-agad sinunod niya ang utos ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Pero ang magandang pagnilayan, ang magandang disposisyon ni San Jose. Alam nyo, nung nagpakita anghel sa kanya, hindi nagtanong si San Jose. Hindi niya sinabi, magpapakasal na kami ni Maria. Bakit huli na nung magbalita ka? Hindi naman sinabi ni San Jose, pwede bang pag-isipan muna namin ni Maria? Sapagkat napakalaking obligasyon ang ipagagawa mo sa amin. Walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawang isip. Sinunod ni San Jose ang kalooban ng Diyos. Bagamat may sarili siyang plano. Ang plano niya, pakasalan si Maria, magkaroon ng simpleng pamilya, magkaroon ng simpleng anak. Pero hindi niya alam, ang plano pala ng Diyos ay upang si San Jose ay maging legal na ama ni Jesus sa lupa. Kaya ang plano ni San Jose, isinantabi niya upang magbigay katuparan sa kalooban ng Diyos. Hindi naging madamot si San Jose. Hindi sarili ang kaniyang inatupag. Kung hindi, tinanggap niya ng maluwag ang kalooban ng Diyos sa kaniyang buhay. Tayo rin, mga kapatid kay Kristo, sa bawat araw ng ating buhay, nahaharap tayo sa iba't ibang hamon at pagdedesisyon. Maaaring yung iba nga sa inyo, bago magsimba dito, may nagtatanong pa sa isip, magsisimba ba ako ngayon o pupunta sa mall? Maaaring pagpunta nyo dito, may nakasalubong kayong pulubi. Magbibigay ba ako o wag na lang? Maaaring yung iba sa inyo, may mahalagang gagawin sa araw na ito. Pero ang nanguna sa inyo, magsimba muna. Sari-sari ang pwede nating isipin. Marami ang pwede nating pagdesisyonan sa buhay. Ngunit sa ating Ebanghelyo, isa ang maliwanag. Bigyang daan natin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Bakit kamo, Father? Bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang plano. Meron tayong kani-kaniyang pangarap. Pero ang mahalaga, hindi yung pangarap natin.
Ang mahalaga, malaman natin at matuklasan natin kung ano nga ba ang plano ng Diyos sa buhay ko. Hindi ang plano ko sa buhay ko. Kung hindi, magbibigay daan tayo sa nais ng Diyos na mangyari sa buhay ko. Mga kapatid kay Kristo, tulad ni San Jose, naharap din siya sa matinding pagdidesisyon sa buhay. Subalit, lubha siyang matuwid at matapat. Hindi siya nag-alinlangan sa paanyaya ng Panginoon. Bagamat sa likod ng isip ni San Jose, paano ko magagampanan ito? Samantalang ako'y isang karpintero. Maaaring tanong niya, paano, bakit, saan at ano? Maraming gumugulo sa kaniyang pag-iisip. Pero hindi ang mga ito ang pinanghawakan niya. Ang pinanghawakan niya ay ang kabutihan, ang katapatan at kapangyarihan ng Diyos. May mga pagkakataong malilito tayo sa ating pagdidesisyon sa buhay. Pero isa ang maliwanag, piliin natin ang kalooban ng Diyos. Dahil kapag pinili natin ang kalooban ng Diyos, tiyak na tiyak ang buhay natin magiging isang buhay na puno ng pagpapala. Ito ang naging buhay ni Maria at Jose. Kaya nga sila ay tinawag na banal na mag-anak. Simpleng pamumuhay, pero sinunod ang kalooban ng Diyos. Ngayon, ating inspirasyon, ating tinatangala, ating pinararangalan, dahil ang puso nila laging handang tumanggap ng kalooban ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, tayong lahat may mga sariling plano sa buhay. Pero pag dumating ang panahon na natuklasan natin ang kalooban ng Diyos, magbigay daan tayo upang maganap ang lahat ng plano ng Diyos sa ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.